Noong unang panahon, may isang babaeng nangangalang Mariel Santos. Siya ay nag-aaral sa isang prestihiyosong universidad at doon niya nakilala ang kanyang kasintahan na si Samuel Reyes. Pareho nilang kinuha ang kursong Business Administration. Kaya nang makapagtapos sila ng pag-aaral, napagplanuhan nilang magtayo ng isang maliit na negosyong pamilihan hanggang ito'y lumago at nakapagpatayo sila ng isang kumpanya. Kalaunan, napagpasyahan ng dalawa na magpakasal at hindi natagal sila ay nabiyayaan ng dalawang supling na pinangalanang Vanessa at Brian. Hindi man araw-araw na nakangiti, ilang beses na rin tayong humihindi. Di na mapilang ang ating mga tampuhan, away bati natin di na namamalayan. Eto tayo, ngunit sa huli palagi pabalik pa rin sa yakap mo. Hanggang sa huli palagi pipiliin kong maging sa'yo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman mong iyo ko palagi. Balikan man ang hirap, luhat lahat, ikaw ang paborito kong desisyon. At pag napaligiran ang ingay at ang gulo, di ko pagpapalit ngiti mo sa mundo. Eto tayo, balik pa rin sa yakap mo. Hanggang sa huli palagi. Akalain mo yun, mahal, dati maliit pa yung negosyo natin. At ngayon patuloy na lumalago at nakapagtayo tayo ng maraming pamilihan sa ibang lugar. Tama ka nga dyan, mahal. Kung dati pinapangarap lang natin ito, ngayon unti-unti nang nagkakatotoo. Napakasaya ko, mahal, kasi kasama kita sa pag-abot ng ating pangarap. Maraming salamat, mahal kita at yung mga anak natin. Ikaw talaga, Samuel, hindi mo talaga ako binibiro pakiligin araw-araw. Ikaw lang nag-iisang lalaki sa buhay ko. Yaya, may tao. Sige po, ma'am. Order po ni Mariel Reyes. Sandali lang. Ma'am Maria, dumating na ho yung in-order ko galing online. Ah, dumating na. Sige, palagay mo na lang dito. Sige po, ma'am. Pasok ka. Pakilagay na lang dyan. Yaya, ito yung bayad, pakiabot na lang. Sige po, ma'am. Magandang araw sa lahat. Ang kondisyon ng ating kumpanya ngayon ay nasa hindi magandang kalagayan dahil mababa ang benta ng ating mga produkto sa kadahilanan na hindi na ito patok sa madla. Hindi na rin tayo makabili ng mga magagandang kwalidad
sapat sa ating budget. Ano ang suggestion niyo patungkol dito? Paano kung babaanan natin ang sweldo ng mga empleyado at kung sakaling ang pera ang ibabawas natin ay idadagdag natin sa budget ng pambili ng mga produkto? Hindi naman patas para sa mga empleyado na bawasan ang sahod nila. Siguro, hanap na lang tayo ng supplier na magandang kalidad pero mababa ang presyo. Sa tingin niyo sa magiging solusyon? Tinatanggap ko naman yung opinion. Pero kailangan natin maging mapanuri sa panggawin natin. Ngayon, magkaroon tayo ng botohan kung sino ang mas opinion na maraming sumasang-ayon. Yun yung solusyon natin. Ngayon, sino sumasang-ayon na bawasan ang sabang empleyado? Sino naman sumasang-ayon na magkakante ng supplier? Ngayon, atin na pagdesisyonan na maghanap tayo ng supplier na mas magandang kalidad at mababa yung presyo. Magandang gabi po, sir. Mga anak, pauwi na ako. Papa, kamusta ka? Okay ka lang ba? Papa, ano ba nangyari? Bakit parang umagat mo yun? Nagpapatulang kami ng mga problema sa kanama. Pero huwag kayo mag-alala. Nahanap ko ng solusyon. Pero teka, asa ba yung mama niyo? Pagod sa kwarto. Sige ko pa rin ako. Oh, mahal, dumating ka na pala. Mukhang problemado ka yata ah. Okay ka lang ba? Okay lang naman ako, man. Nagkaunti lang kami ng maliit na problema sa kumpanya. Pero huwag ka mag-alala, nakahanap na kami ng solusyon. Mabuti naman kung ganun mahal. Alam mo ba, may binili akong bagong kolorete. Kumirete? Sa tingin ko, nung nakaraang buwan, pumili ka rin na. Bago kasi ito mahal, kaya binili ko na agad, baka maubusan pa ko eh. Bagay ba sa akin? Oo naman, mahal. Bagay sa'yo. Ang ganda mo palagi. Alam mo ba mahal, may binili na naman akong bagong damit. Ano? Yung bagong damit para sa date natin. Okay lang. Maganda ka naman eh kung anong suot mo. Pasok! Hello, ma'am, sir. Pasensya na po sa abala, may mas balita lang po sa amin. Ano yon? Wala po kaming mahanap na supplier na mataas ang kalidad at mababa ang presyo. Ginawa na namin ang lahat-lahat, ngunit lahat sila ay hindi sumasang-ayon sa budget na meron tayo. Maaari ka na umalis. Sige ho. Ano bang nangyayari dito, Samuel? Ano ba yung maliit na problema iyan? Sa totoo lang, mahal, ang kumpanya natin ay may kinakarap na malaking problema. Ano? Unti-unti nang nalulugi yung kumpanya natin dahil hindi na tayo makapagbenta ng maayos at hindi na tayo makapagbenta ng magagandang produkto sapagkat hindi na sapat ang budget natin. Subukan kaya natin mangingi sa ating mga investors at stockholders. Hindi ko na alam man eh, unti-unti nang umalis, pati na rin yung mga empleyado natin. Nagpilihan ako sa sitwasyon at hindi ko na alam yung gagawin. Hello? Dumating na? Sige. Teka lang muna, mahal ha. Punta muna ako. Tingnan ko lang yung order ko. Magandang araw sa inyong lahat. May sasabihin akong importante patungkol sa bago nating problema na hindi na tayo makahanap ng supplier na handang pumayag sa may bigay natin na budget.
At sa tingin ko ay kailangan natin gawin yung pangalawang opsyon na kung saan bawasan ang sahod ng mga empleyado. Sa tingin ko sir, ito na ang dapat nating gawin. Pero sir, hindi kayo may din ng mga empleyado? Baka pag nalaman nila ito, aalis sila. Intindihan pa namin ang salubin. Pero kailangan ko gumawa ng aksyon para masalba yung kumpanya. Dahil kung matagalin pa ito, maging mababa yung benta ng dahilan ng paglukumok ng ating kumpanya. Ito na ang final desisyon ko. Ito ang masusunod. Magandang gabi po, sir. Magandang gabi, mahal. Kamusta ang araw mo? Di ko masabing maayos dahil ako'y nalulungkot sa naging desisyon ko kanina. Mahal, gustuin ko lang diyon gawin, pero yun lang yung nakikita kong solusyon sa ngayon. Bakit? Ano ba naging desisyon mo kanina, mahal? Napagdesisyonan kong bawasan ang sahod ng empleyado sa kumpanya. 20% ng kanilang sahod ang nabawas. Ah, ganun ba, mahal? Siguro maintindihan din naman yan ang lahat ng mga empleyado mo. At saka kung maging maayos na muli ang benta ng kumpanya, mababalik naman sa dati ang kanilang mga sahod. Kaya dapat magpasalamat pa rin sila sa iyo dahil hindi ka pa rin nagtatanggal ng mga tao. Ewan ko mahal, parang nagsisisi na ako sa naging desisyon ko. Baka bukas o makalawa, marami na akong empleyadong gustong umalis ng kumpanya. Ano ka ba, mahal? Huwag mo munang isipin yan. Halika dito sa kwarto, may papakita ako sa iyo. Ano naman yung papakita mo mahal? Tada! Tignan mo mga pinili kong limited edition ng mga gamit sa mall, mahal. Ano naman to? Bagong damit? Bag at alahas sapatos? Ano naman? Ilang beses mo na itong shopping ngayong linggo ah? Ano naman sa'yo? Pera ko naman ginastos dyan. Huwag kang ang epal. Anong pera mo? Ito, bigil ka na nga sa pagtatrabaho sa kumpanya kasi gusto mo lang matuto ka na maayos ng ating mga anak. Pero hindi ko naman nakikita yon. Kasi wala ka dito palagi. Hindi mo nakikita mga sakripisyo ko. Ate, nagsasagutan na naman si Mama at si Papa. Ano bang dahilan? Hayaan mo na sila, Brian. Away nila mama at papa yan. Huwag na tayong sumali. Pero naaawa ko kay Papa. Dahil mukhang pagod na siya sa trabaho. Tapos nag-aaway pa sila ni Mama pag uwi niya. Sana maayos na ang kanilang problema. Pasok! Magandang araw po, sir. Narito po kami para formal na magpaalam na kami po ay alis na sa inyong kumpanya. Sir, salamat po sa lahat na inyong ibigay. Siguro, sadyang kailangan na po namin maghanap ng bagong trabaho dahil ito lang ang aming buhay sa aming pamilya. Sana po, sir, ay maintindihan niyo po ang aming desisyon. Una sa lahat, pasensya na sa naging desisyon ko. Sadyang kinakailangan ko lang yan gawin para masalba yung kumpanya. Tinatanggap ko naman yung desisyon at sana makahanap kayo ng maayos na trabaho. Salamat. Salamat po, sir. Pasok! Sir, may naghahanap po sa inyo. Representante daw po siya sa BIR. Sige, papasukin mo. Magandang umaga pala, Mr. Reyes. Magandang umaga din po, sir. Anong ipaglilingkod ko sa iyo? Nandito po ako ngayon para ipaalam sa inyo na marami na pong multa at restriction ang inyong kumpanya. Dahil nagpatong-patong na po yung mga lampas niyong bayarin noong nakaraang buwan at sa kasalukuyan. Ganon ba? Kailan ba yung huling bayad ko?
Mga mahigit 3 buwan na po at ngayon po sa puna ng BIR maaari pong maapektuhan ang inyong kumpanya. Dahil umaabot na po ang inyong buwis na babayarin at mga multa na inyong natamo ng 2.1 billion piso, sa tingin ko po ay kailangan nyo nang isira inyong kumpanya upang hindi pa mas lumala ang sitwasyon. Ganon po ba, sir? Handa pa naman pong bayaran ng buwis ng kumpanya, ngunit kung pagsasamahin lahat ng aking mga ari-arian, kulang pa rin ito. Kailangan nyo po bayaran ito dahil maaari po kayong makulong kung hindi pa po kayo makabayad ng buwis. Yun nga, sir, pero huwag kayong mag-alala, babayaran ko rin ito. Mabuti naman po sa ganun, Mr. Reyes. Paalis na po ako. Maraming salamat sa oras nyo. Hello ma'am, ito lang po ba ang bibilhin niyo? Oo, miss. Magkano lahat? 10,000, 800 at 50 piso po lahat ma'am. Oo, ito credit card ko. Pag-swipe na lang. Sige po ma'am. Subukan mo nga ulit. Ano ba? May sira ba yung scanner Hindi nyo? po ito sira ma'am. Baka wala lang laman ng card niyo kaya hindi po ito mabasa ng scanner. Ma'am, ito po yung card. May cash po ba kayo dyan para mabayaran niyo po ang mga binili niyo? Miss, wala kasi akong cash. Nasanay kasi akong gamitin yung credit card. Paano niyo mababayaran ang lahat ng to? Wala naman kayong pera. Hala, Mari, wala siyang pambayad. Mukha naman siyang mayaman pero baka nagpapanggap lang. Tama ka dyan, Mari. Nakakahiya. Tawagan ko muna ang sekretarya ng asawa ko para mabayaran lang lahat nito ng cash. Mabuti ho kung ganun. Pero wag po kayong magtangkang tumakas dahil tsak sa kulungan ang punta mo. Hello, Rory. Padalhan mo nga ako ng pera. Ite-text ko na ang buong halaga. Pagkibilisan, ha? Ma'am, ito na po ang ganun. Salamat, Rory. Ito na yung bayad. Ito na ho, ma'am. Alam ba ito ng asawa ko na kumuha ko ng pera sa kanya? Oho, alam na po niya dahil siya naman po ang nagbigay ng pera at nakapit na po lahat ng iyong card. Ano ang ibig sabihin mong na-freeze ang aming credit card? Kung sa ganun, wala na kami pera. Pasensya na po, ma'am. Hindi ko po yan masasagot. Mabuting si sir na lamang ang tanungin. Ano na po ako? Mariel! Kailan ka ba magbabago, Mariel? Ngayon ko lang nalaman na ilang beses mo na pala inutosan yung sekretarya ko kumuha ng pera galing sa credit card, Mariel naman, tigilan naman yung mga luho mo. Samuel, hindi na ako magbabago. Ganito na ako. Tanggap mo naman ako noon, di ba? Anong nagbago? Kung hindi ko tinawagan yung sekretarya mo, nasa kulungan ako ngayon. Nakakahiya.
Walang nagbago, Mariel. Pero pwede ba tigilan mo naman yung pagbili ng mahaling gamit? Alam mo naman na may kinakarap tayo na malaking problema na mas lumaki pa ngayon. Kaya huwag kang gasta ng gasta. Pasalamat ka, mayroon akong cash pang para mabayaran yung mga luho mo. Alam ko naman yon. Eh di salamat, mahal. Pero bakit parang napapansin ko na wala kang pakialam? At nauuyam ka pa. Hindi ka naman ganyan dati, mahal. Ano bang gusto mong gawin ko, ha? Akala mo, madali lang para sa akin nakita palubog na ang kumpanya natin? Ganoon naman pala eh. Eh bakit ka nang gasta lang gasta? Alam mo ba na may pumunta sa opisina kanina galing BIR? Malaki na daw ang buwis na hindi nabayaran ng ating kumpanya. At ang saad ba niya ay mabuting isara na lamang natin ang kumpanya upang hindi pa lumala ang sitwasyon. Ipapasara? Anong klaseng solusyon yan, mahal? Paano na yung... Oo, lubong na tayo sa utang, mahal. Siguro tayo nag-iisang solusyon na isara na lamang ang kumpanya. Pero mahal, Buo ng desisyon ko. Kahit masakit, kailangan ko itong gawin. Magandang umaga sa inyong lahat. Ikinalulungkot kong ipaalam na isasara ko na ang kumpanya. Sir, paano na ako kami? Masakit man para sa aking gawin ito. Ngunit sa tingin ko, ito na yung tama. Halos wala na kasing mapagkukunan ng lakas ng ating kumpanya. Ikaunti na lang ang investor at empleyado. Mahihirapan makabangon lahat ng ating kumpanya, kaya sana maintindihan niyo. Maraming salamat sa tapat na pagsiservisyo sa kumpanya ko. Taos puso kong pinasasalamat. Salamat po, sir. mahal, paano kung magsimula ka na maghanap ng trabaho? Matagal ko naman pinag-isipan na maghanap ng trabaho, mahal eh. Subukan mo kayang mag-apply sa kumpanya ni Apollo. Di ba malapit na kaibigan mo yon? Sige, mahal, tatawagan ko muna siya sa telepono. Hello, magandang gabi, pare. Magandang gabi rin, pare. Ano sadya mo, ba't napatawag ka? Nagmamasakali ako kung may bakanting posisyon sa inyong kumpanya. Tamang-tama, pare. May bakanting posisyon dito sa kumpanya na ayon sa iyong kurso. Talaga, pare? Hulog ka talaga ng langit. Pumunta ka na lang bukas sa kumpanya ko. Magdala ka ng liham na aplikasyon at resume para sa panayam bukas. Oh, sige, pare. Salamat sa iyong alok. Mahal, may inalok si Apollo sa aking posisyon sa kanyang kumpanya. Mabuti naman kung ganon para hindi tayo mahirapan magkuha ng pangtustos dito sa bahay natin. Pare, pasok ka. Sige, pare. Salamat. Buko ka na, pare. Sige, pare. Kumusta ka na, pare? Okay lang naman, pare. Ito, sinusubukan ko magsimula muli. Sigurado ka ba? Oo naman, pare. Nabalitaan ko yung nangyari sa kumpanya mo, pare. Pasensya na kung wala akong naitulong sa panahon iyon. Ano ka ba, pare? Hindi mo naman problema yun. At saka, ako yung nagkulang bilang tagapagmahala ng aking kumpanya. At yun, nawala yung pinaghirapan ng misis ko. Ito, pare, resume ko. Sige, babasahin ko na to, pare. Tanggap ka na, pare. Ang posisyong ibibigay ko sa iyo ay office administrator. Kulang kasi ng ganyang posisyon dito sa kumpanya. Maraming salamat po, pare. Kailan ba ka magsimula? Bukas na bukas, pare. Pwede ka na magsimula. Salamat ulit, pare. Kamusta yung panayam mo kanina, mahal? Okay lang? Natanggap ka ba?
Oo, natanggap ako. Tapos yung binigay niya sa akin ay office administrator. Office Administrator? Hindi mo ba pinakiusapan si Apollo na bigyan ka ng mataas na posisyon? Eh dati ka namang may-ari ng kumpanya. Mahal naman. Mabait na kaibigan si Apollo. At ayaw kong samantalayin ang kaibaitan niya. Ang posisyon naman yung binigay niya sa akin ay maganda naman para pang sweldo. Eh di okay, ang importante naman makabayad tayo sa mga bayarin dito sa bahay at sa matrikula ng ating anak. Siya nga pala Papa, napag-isipan namin ni ate na lilipat na kami sa pampublikong paaralan. Marami kasing babayaran at alam namin na sa mahirap tayo ng kalagayan ngayon. Tama si Brian, Papa. Sigurado po kayo, mga anak? Opo Papa. Mabuti naman at naisipan niyo yan mga anak, hanga ako sa inyo. Kung sa ganun, samahan mo sila bukas, mahal. Oo naman, walang problema yan. Kung ibenta mo lang kaya yung mga gamit mo mahal para dagdag sa pambayad sa gastusin dito sa bahay, Anong ibebenta? Yun na nga lang yung natira sa akin, ibebenta ko pa? Okay ka lang, Samuel? Okay lang ako pare, salamat. Nandito ka na pala, mahal. oh, nasaan yung mga anak natin? Hindi ba sila nagpaalam sa'yo? Pumunta sila sa kanilang mga kaibigan dahil may kaarawan doon. Ah, ganun ba? Naganda ka na ba ng hapunan natin? Nako, mahal, hindi ako nakapaghanda. Nanood kasi ako kanina ng online live selling kaya nakalimutan ko. Pero huwag ka mag-alala, mayroon namang ulam dyan, natira dyan, kaninang tanghali, mahal. Ano ka ba, Mariel? Ganyan pa rin bang inatupag mo? Di ba sinabihan na kitang tigilan mo na yan? Wala ka namang mapapala dyan, dagdag problema ka lang yan eh. Huwag mo ako sigawan, hindi naman ako bingi. Ako na yung naghanap ng paraan para masolusyon lahat ng problema. Ikaw naman naghanap ng butas para lumala. Kung gayon, sinabi mo kasalanan ko. Abay, hindi naman yata pata, Samuel. Alam mo, sumusobra ka na eh. Wala ka nang ibang ginawa kundi bumili ng material na bagay na yun, wala namang silbi. Kumusta na ba, pare? Okay naman pare, salamat sa pagkataon na ibigay mo. Parang iba na yan tunog na umuha. Patingin ka na kaya? Hindi na kailangan pare. May inom naman akong kaawat. At saka pa, nakapagtingin na rin ako sa health center. Sabi nila, simple ko muna daw. Talaga lang ha? Baka kaya sinasabi mo na yan para hindi ako makilala. Iwasan mo na mag-overtime. Kasi inaaraw-araw mo na yan. Simple ko muna daw pare, huwag kayo mag-alala. O at saka, uwi na ako. Ah, sige, ingat ka. Salamat pare. Papa, bakit parang wala kayong ganang kumain? Okay lang po ba kayo? Oo nga, mahal. Mukhang masamang pakiramdam mo ah. Okay ka lang ba? Teka lang ha, bibilhan mo na kita ng gamot. Huwag na, okay lang ako. May bili naman akong gamot para sa sakit sa ulo at ubo. Basta, siguraduhin mo lang hindi ka naman pupuyat ha.
Oo nga, Papa. Huwag mo rin sanang kalimutan ang sarili mo. Mahal ka po namin ni ate at mama, Papa. Oo, sulit din yung payo. Mahal na mahal rin kayo ni Papa. Halina kayong tatlo, bigyan ako ng higpit na yakap. Uy, pare! Uy, ka lang, nagmutla ka na. Okay, kailangan ko pare. Uy, pare! Tulong! Tulong! Samuel, naimatay! Ano nangyari? Naimatay! Dahil sa hospital! Uy! Hello, Mariel. Pumunta ka lang sa ospital. Bilisan mo. Apollo, ano nangyari sa asawa ko? Uuwi na sana siya, pero napilan na yung matay. Ha? Ma, anong nangyari kay Papa? Bakit siya nandito? Naimatay ang Papa ng mga anak. Salamat naman na nakaabot kayo ng hospital. Ha? Bakit na namatay si Papa? Nandun lang, Mama. Magandang araw po sa inyo lahat. Ipapaalam po namin sa inyo na ipapa-examine na muna namin ang pasyente para malaman talaga ang dahilan ng kanyang biglang pagkahimatay. Pero ang nakalagay dito sa kanyang initial na diagnosis ay mayroon siyang pneumonia dahil ilang linggo na rin ang kanyang ubo. At para sa resulta ng gagawing examen ay hintayin na lang po dito. Salamat po, Doc. Asahan po namin yung pagkita. Base sa examinasyon, ang inyong asawa ay nagkaroon ng mild stroke o ischemic stroke at may namumuong blood clot sa kanyang utak. Kung kaya't siya ay nalipat sa ICU para ma-examine siya ng maayos. Gagaling pa ba ang asawa ko? Hindi ba siya ma-operahan? Opo, Mrs. Gagaling naman po ang pasyente, pero sa ngayon, minomonitor pa namin ang kanyang kalagayan. Para sa kaalaman nyo, hindi na kailangang sumailalim ng operasyon ang pasyente sapagkat para ang clot busting o thrombolysis ang aming gagawin na paraan sa paggamot sa kanya. Isa itong injectable na gamot para mawala ang pagbara ng dugo sa utak ng pasyente at bumalik ang maayos na daloy ng dugo sa kanyang utak. Sa ngayon po ay maaari po ba kayong pumunta sa butika upang makabigyan ng gamot na kailangan ng inyong asawa? Maraming salamat po, Dr. Pasensya na kung nagising kita. Pero kakapalan ko na ang mukha ko sa iyo, Apollo. Maaari ka bang maiwan rito para bantayan si Samuel? Dahil kukuha muna ako ng damit at ilang pera na gagamitin namin dito. Pabalik rin ako mamaya. Oo naman, walang problema. Parang kapatid ko rin sa Samuel. Maasahan mo ako, Mariel. Maraming salamat, Apollo. Uuwi muna ako. Pagkumustahin ko lang mga bata roon. Sige, mag-ingat ka. Nandito po kami sa kusina, Mama. Nakasayang na ba kayo? Ba't ang dilim dito? Eto, meron na handa ng pagkain. Ma, mukhang natutunan po tayo ng tubig at kuryente.
Kaya ho, naghahanap kami ni Brian ng kandila para kahit papaano may ilaw ang bahay. Pasensya na mga anak ha, nagasta kasi ni mama yung pera. Binili ko ng gamot para sa papa niya. Opo naman mama, para naman ho yun sa ikagagaling ni Papa. Okay lang naman kami doon ni ate. Di ba ate? Oo naman po, Mama. Pero kailan po mababayaran ang tubig at kuryente? Sa susunod na araw na siguro mga anak, unahin ko muna ang mga kakailanganin ng papa niya. Okay po, Mama. Makakatiis naman ho siguro kami ni Brian sa init at dilim na paligid. At ayaw ko ibang pet na kayo dito sa bahay ko yung pinag-usapan natin. Sino naman po? Hi, Brian at Vanessa! Yaya! O siya, mga anak, alis na muna ako. Pupunta muna ako sa ospital. Si Yaya muna ang bahala sa inyo. Mag-iingat po kayo, Mama. Mahal po namin kayo ni Papa. Yaya, maraming salamat talaga ha, kahit wala akong pambayad sa inyo. Si Ma'am talaga, okay lang talaga yung bayad sa akin sa patutuloy. Mare, magandang umaga nga pala. Gusto ko sana humingi ng tulong sa iyo. Uy, nandiyan ka pala, Mare. Anong sadya natin? Gusto ko sana humingi ng tulong sa iyo. Tulong? Oo, Mare, baka pwede ako makahiram. Nasa ospital kasi yung asawa ko. Paano nyo kami mababayaran? Lubog na nga kayo sa utang. Tapos manghihiram pa kayo ng pera sa amin? Baka mahawa pa kami sa inyo eh. Kung makapagsalita ka naman, para ka naman kung sino. Kung ayaw mo magpahiram, edi wag. Mare! Ikaw pala? May sadya kasi ako sa iyo. Pwede sa loob mo na lang ng bahay tayo mag-usap. Pasensya na, hindi kami tumatanggap ng bisita ngayon eh. Ano ba sadya mo? Baka pwede ako makahingi ng tulong sa iyo. Pasensya ka na ha, wala akong maitutulong. Subukan mo lang sa gilid na kasada, baka pwede pa. Akala ko ba kaibigan kita? Ha? Gumising ka nga. Noon yon at hindi na ngayon. Kaya umalis ka na, baka mahawa pa kami sa kamalasan nyo. Mrs. Renz, pasensya na, hindi kita matatanggap sa aming kumpanya. Sa ganyang ugali pinakikita mo, hindi talaga maaari. Ano bang maling sinabi ko sa inyo, sir? Itinuruan ko lang naman kayo kung paano gamitin ang salitang Ingles. Para matuto naman ho kayo. Alis ka na, ayaw ko na makita ang pagmumukha mo. Ano ka ba, Ining? Ilang pinggan na yung nabasag mo? Kulang pa yung sahod na makukuha mo dito sa mga pinggan na nabasag mo. Ngayon, tanggal ka na sa trabaho. Alis! Tao po! Teka lang, bakit ka nandito? Pagkatapos mo kami itakwil, babalik ka dito at iharap mo yung sarili mo dito? Hindi naman po ako naghahanap ng gulo. Gusto ko lang po humingi ng tulong sa inyo. Pwes, hindi kita matutulungan. Alis na! Tia! Ano ba? Tulungan niyo naman ako, Tia! Kailangan ko ang tulong niyo! Buksan niyo naman ako, Tia! 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 Tia!
Mariel, ikaw pa ngayon galit. Nung una nga, nung kami ang nasa sitwasyon ninyo, dinalikuran at kinalimutan nyo kami. Naging mayaman ka lang, nag-iba ng asta mo. Kung alam lang ng mga magulang mo ang ginagawa mo, ewan ko na lang talaga sa iyo, Mariel. Madali lang naman ako kausap. Kung ayaw nyo, edi wag. Uy, ang ganda naman ito. Magkano to? 500 po. Ay, grabe ang mahal naman. Sige, sige. Ay, sorry. Kapag mataan naman ito. Sige, sige. Bibiliin ko. Ito po. Saan ba kayo galing? Galing kami sa parke. Ibininta namin yung mga gawa namin likas ni Mama. Binenta nyo? Opo, binenta po namin para kahit papano makatulong kami dito sa bayarin sa ospital. Kumusta si Papa, Mama? Ito, nagpapahinga. Papa! Mahal! Samuel! Kamusta na pakiramdam mo? Okay na ako. Kung nakaya mo alala, maging okay na rin ako. Sana gumaling na kayo, Papa. Miss na miss ka na namin. Yes, namin kung ano yung kaya. Mama, Papa, aalis muna kami ni ate. Bibili muna kami ng pagkain. Sige. Ang ingat ay ang mga anak. Okay ka lang. Okay lang ako, mahal. Alam mo, mahal, kailan may hindi mo pinag-inian na ikaw ang aking nakarama. Nga yung limang mamae, niyangal mo ko, malalino, manamang, amat, maalaga, at yung at mapagmaat. Di mo lang ako kung gaano ako nalalasan, no? Lalo na yung kaanin tayo. Sobrang nagpasalamat ako dahil hindi ka sumuko sa akin at sa mga anak natin. Nasa itaas paroon ay mamaman, sinamahan mo man rin ako. Gusto ko lang sabihin sa'yo, na nga ay atong man yung problema ang kinangarap natin. Ang kayanin natin ito, basta huwag kayong mawala ng mga anak at langin mong natatandaan na mahal kina at yung mga anak natin. Ano bang pinagsasabi mo?
Maraming salamat sa tapat at totoong pagmamahal sa akin sa Bern. Nurse, pwede mo ba patayan ang aking asawa? Sige, Magandang araw mga suki! Ngayon ay bibenta ko ang aking mga mamahaling gamit na bihira ko lang magamit. Okay, simulan natin sa aking pinakamamahal at limited edition na bag. Ito, 250 na lang. At kung gamitin mo ito, napakasosyal mong tignan at maganda siya kung gamitin mo ito, kaya i-mind nyo na. Dok, Magandang umaga, may dala akong magandang balita. Sa ilang linggo na nagpapagaling ang pasyente, siya ay maaari nang makalabas dahil napapakita siya ng magandang senyales noong nakaraang linggo, kaya maaari nyo nang mabayaran ang lahat ng inyong babayarin sa kahera ng hospital. Salamat. babayaran ko na ang kailangan babayaran sa ng asawa ko dito sa ospital para makalabas. Sige po ma'am, pag-fill up na lang po yung form. Mahal, may maganda akong balita sa iyo. Ano yan, ma? Nabayaran ko na lahat ng kailangan nating bayaran dito sa ospital. Talaga, mahal? Saan ka ba kumuha ng pera? Sa live selling. Talaga, mahal? Oo, mahal, yun ang naisip ko kung gawin para matustusan lahat ng bayarin natin. Hindi ka ba nahirapan, mahal? Inaamin ko sa una, hindi madali dahil hindi masyadong napapansin, ngunit hindi ako sumuko. Nagpursige ako hanggang sa may nakapansin ng mga paninda ko. Maraming salamat, mahal, na hindi ka sumuko. Mabangoy ako. Wow, Mariel, parang asensado na tayo ulit. Akalain mo yun, nakabangon kayo mula ng disaray ng kumpanya? Uy, ikaw pala yan, Maring Josie. Marami kaming bago. Ano ka ba, Mariel? Hindi ako bibili, no? Naririto ako dahil alam kong may bago akong alahas. Baka gusto mo kumuha. Hi, Madam Josie. Hindi na ako mahilig sa mga alahas ngayon. Sobrang mahal na. At nakatuon na rin ako sa mga babayarin doon sa bahay. Ay, ganun. Nagbago na pala talaga si Mariel Reyes. Totoo nga sabi nila, nagbago ka na raw. Kaya siya, aalis na ako. Masaya akong nakabangon kayo muli. Ang saya-saya niyo naman. Isali niyo naman ako dyan. Mama ko si Papa ang kulit. Oo nga po, Mama, dahil kanina nakita namin si Papa nagugas ng plato. Di ba sabi niya po, di muna namin hayaan si Papa na magtrabaho? Oo, tama yan mga anak. At ikaw, Samuel, di ba sabi ko sa iyo magpahinga ka lang dahil hindi ka pa ganun kagaling? Ano ka ba, mahal? Ang lakas ko na nga eh. At saka, gusto ko lang na naman na mabawasan yung trabaho mo rito sa bahay. Dahil alam mo na nagtrabaho ka ng RTW shop mo. Tapos, dito sa bahay, ikaw rin ang maging maraming trabaho. Kaya gusto ko lang matulungan ka para hindi ka mapapagod. Ano ka ba, mahal? Hindi naman ako napapagod. Wonder Woman kaya tong asawa mo. At saka pa, masaya ako sa mga ginagawa ko. Kaya wag mo na akong alahan pa. Mahal na mahal ko kayo ng mga anak natin. Mahal din namin kayo, Mama at Papa.
Dalian niyo mga anak, baka maulit tayo sa unang misa. Tapos na ho ako, Papa. Vanessa, anak, halika na. Papunta na po, Mama. Teka lang, mahal, magpapalit muna ako ng damit. Mga anak ng Diyos, dapat ating maalagaan ang ating pamilya dahil ito ay nagpapasya sa Diyos. Panginoon, salamat pinagaling mo ako at binigyan mo ako ng matapang na asawa at binigyan mo rin ako ng mababait na anak. Salamat rin ho sa mga tinulungan mo kami makabangon muli at sa mga biyayang tanggap namin. Papa Jesus, salamat po sa buhay nila Mama at Papa na ipinagkaloob mo. Sana po bigyan niyo pa po sila ng malusog na pangangatawan at bigyan niyo pa po rin sila ng mahabang panahon na mabuhay dito sa mundo. Papa Jesus, maraming salamat po sa lahat-lahat sa pagising sa amin sa araw-araw, sa pagtulong sa amin, kung kami may mga suliraning kinakaharap, at sa pagmamahal, at sa wala-sawa niyo pong pagmamahal na pinaparamdam niyo sa amin. Amen. Tumayo ang lahat. Tapos na ang misa, dalhin niyo ang mensahe ng Diyos sa inyong pag-uwi. Pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ay, ano ang pangalan mo? Ang ganda naman ng pangalan mo. Asan ba mga bagulang mo? Makain ka na ba? Simon, pagkatapos mong kumain, maglaro tayo ha. Oo naman. Tara na, Simon. Maglaro na tayo. Salto. Alam mo mahal, hindi ako makapaniwala na makakabangon tayo nung mula na pagkasara ng ating kumpanya at nung naghirap din tayo. Ako nga rin mahal. Akala ko noon, madali lang ang buhay at palagi lang dapat masaya. Pero hindi ko napapansin, masaya na nararamdaman ko, nakakasakit na pala ako ng ibang tao. Lalo na yung saya na nararamdaman ko sa pagbilib ng mga kung ano-ano. Mahal, hindi na ikaw si Marian na minahal ko nung nagpaluho ka. Pero masaya ako na nagbago ka. Hindi ko nga
akalain, mahal, na magbabago ang ganito kong ugali. Pero salamat sa lahat ng pagsubok na nadanas natin. Nagising ako sa katotohanan. Salamat rin pala, mahal, na pinili mo pa rin manatili sa tabi ko kahit nung naging maluhog pa ako. Mahal, ang pagmamahal ko sa iyo hindi mababaw. Tanggap ko ang inyong galing kung sino ka man. Dahil ikaw lang nag-iisang tiyak ng 1,000 duda. Samuel, ang lambing mo talagang asawa. Hindi mo mahihigitan ng sino mga lalaki ang pagmamahal mo sa akin. At alam mo, tanggap ko pa rin ang lahat sa iyo kahit hindi ka na nagmamayari ng isang kumpanya. Ang puso ko ay sa iyo lang itibok, mahal. Mahal kong Samuel. Sinundo ng posisyon mo ng kanyang mga magulang. Pero saya ko pong kalaro siya. Di ba, ate? Oo naman, Bunsoy. Saya nga. Sana dalas-dalasan nating mamasyal ng ganito. Huwag kayong mag-alala mga anak, magiging madalas na ito. Di ba, Samuel? Oo, tama mama niyo mga anak. Mahal na mahal namin kayo. Magandang araw po. Pwede ba ang kuhanan ng litrato? Masaya niyo po kasi tingnan. Di man araw-araw na nakangiti. Ilang beses na rin tayong humihindi. Di na mabilang ang ating mga tapuhan. Away ba't di natin di na namamalayan? Eto tayo, ngunit sa huli palagi babalik pa rin sa yakap mo hanggang sa huli. Ang pamilyang Reyes ay kontentong namuhay na may katamtamang yaman dahil mas naramdaman nilang mas masaya sila ngayon kumpara sa buhay nila noon na kaliwat kanan ang kanilang pera pero bihira naman silang magkita sa isa't isa at wala din silang sapat na oras para magsaya bilang pamilya. Sa hirap at ginhawa, nanatili pa rin maging matatag ang pamilyang Reyes dahil na rin sa pagmamahalan nilang di matibag ng anumang pagsubok ng buhay. Balikan man ang hirap, luhat lahat. Ikaw ang paborito kong desisyon at pag napaligiran ang ingay at ang gulo, di ko pagpapalit ngiti mo sa mundo. Eto tayo sa huli. Babalik pa rin sa yakap mo hanggang sa huli. Magandang araw, sir. Kami po kayo para magpapaalam. Kami po ay aalis na sa inyong kumpanya. Sir, salamat po sa lahat na inibigay. Sadyang kailangan po namin maghanap ng bagong trabaho na sapat ang aming sahod. Kaya dito lang po ang buhay. Tanggap ko naman yung desisyon para ay... Wala kang nigda, magkagaga. Tulong! Tulong! Samuel! May matay! Ano nangyari? May matay! Samuel! Tara! Dali! Sir! Sandali lang po. Adu-ba-du-ba-du-ba-du-ba-du.
Sabi-sabi nila na bago ka na raw. Kaya siya, aalis na ako. Masaya akong nakabangon kayo muli. Hindi mo nakikita ang mga sakripisyo ko. Go. Butang meron sa bloopers. Yo. Butang meron sa bloopers. Ikaw, Cha, ikaw na po. Yo. Ikaw. Yo. Favorite sa mod. Yo. Zoom na to ng day.